na ako ay what? Papapuntahin sa May 7 dyan sa Senado? Hindi man natatakot. Sabi ko, hindi ako natatakot. As long as legal. You talk to my uncle, Sam, and my grandfather, Biden. You talk to them. Oh, kausapin niyo sila. Oh, kausapin mo, Lisa, di ba malakas ka? Alam mo, ang lakas makabobo nitong mga taong gobyerno at ang mga media. Sabi ko nga, dapat bago, you know what, Manila Bulletin, itong pagsusulat-sulat ninyo na ipapatawag ako, dapat meron kayong sagot dito na ipaliwanag sa taong bayan na talaga bang maipapatawag ako based on this law, Article Chuchu, and the Federal Chuchu, the bilateral chuchu, yung mga ganon. Dapat merong mga reference or attachment doon na ma-educate ang taong bayan na wow! Ipapatawag si Maharlika sa Senado. Yay! Buti nga, karma niya. The BBM admin's legal showdown versus Maharlika. Needless to say, Maharlika is now the accidental leading voice of the opposition against the BBM administration. It is sure real twist of fate, given that Maharlika gave about 6 years of life defending BBM. That's true palangga. Maharlika's live stream audience is something mainstream media could wish for, about 20,000 live viewers almost every day. Maharlika is a blogger, an American citizen based in California. She is now embroiled in an issue that already reached the Senate, the PIDEA leaks, which was about a surveillance against the then Senator Marcos Jr., Marisol Soriano, on alleged drug parties at the latter's Rockwell condominium in March 2012. The surveillance operations request, as ex-PIDEA agent Morales testified, was allegedly stopped by Pinoy's Executive Secretary Paquito Ochoa, who was an associate of Marcos Jr.'s wife, the Lisa Fair, with their law firm. Senator Bato de la Rosa wanted to summon Maharlika to physically attend the hearing. If Maharlika wouldn't attend, he promised to issue a warrant of arrest, yun nga sinabi ni Bato, against those who wouldn't attend, which would definitely include Maharlika. The purpose for Maharlika to divulge her source. That's not gonna happen. This move sounds strange because the Philippine Senate has no jurisdiction over Maharlika, as she is an American citizen living outside Philippine territory. How can the warrant be served? That's true. Not attending a Senate inquiry is also not covered by the extradition treaty between the U.S. Ito yung naisip ko kanina na salita, okay, and the Philippines. Thank you, baby girl. If they want to extract Maharlika from the United States, this requires doing beyond a hey Louie, di ba? Yung pag-utos ni Lisa sa asawa ni Teddy Boy Locsin para manipulahin ang mga dokumento para ipadukot ang distressed mother at ang mga bata. Alright? At 2 bata, nagtagumpay si Lisa at si Francis Lloyd Chua para dukutin sa pamamagitan ng pag-fabricate ng mga fabricated crime at mga pagpupush-push o pag-aabuso ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. sa mga papeles na sinabi na inutos sa kanya ni Lisa kapalit ng appointment ni Teddy Boy Locsin right now sa panahon ni Bangag Jr. Okay, tuloy natin sinabi ni Sasso. If they wanted to pursue Maharlika in the United States so she could divulge her sources, the Philippine government will have to deal with the First Amendment right of Americans and the Reporters' Shield Law of California. There is now growing jurisprudence in the United States that bloggers have the same protection as journalists, even in terms of protecting the anonymity of their sources. That's good, baby girl. Okay, this is going to be tough legal showdown between the BBM admin and Maharlika. They will have to file cases against Maharlika in a U.S. court, and as this has First Amendment right implications, the Philippine government will have to face a throng at First Amendment rights scholars, legal advocates, and NGOs in the United States. BBM's interview with Sarah Ferguson, where his staff shut down the interview, will not be taken well by the Americans and will be considered as strong evidence in U.S. courts that this admin is keen on silencing its critics. Well, na-report ko na nga yung mga hinayumpak yan dito. This makes Maharlika's platform as the strongest platform there is now. Thank you, baby girl, for saying this. It is the perfect platform to leak Philippine government wrongdoings, as Maharlika can guarantee the complete anonymity of her sources under the protection of U.S. laws. In fact, Philippine mainstream media is no match to the protection Maharlika can give sources
that could divulge government wrongdoings. Kaya nga maraming nagre-report talaga na mga informante. The BBM admin can continue to destroy Maharlika's credibility, but looking at the outstanding live viewers of Maharlika, it's not working, darling. Thank you, Sas. Yun na nga. Bago sana si Senator Bato nag-emotional, inalam muna nila yung yung extradition treaty, bilateral whatever relationship ng Amerika and Pilipinas. Wala namang problema sa akin eh. Bago niyo ako papuntahin sa Senate, dapat nasa tamang proseso. Legal, naaayon sa constitutional rights ko bilang isang Amerikanang itim ang buhok. Na pumuputi-puti na nga eh. 'Di ba? Ay nako, ambot sa inyong mga lubot. Pinagloloko niyo Pilipino. Hi Chester. Si Chino Mirabueno Palangga. Thank you. What else? Ano ba yung hindi ko na-tackle dito sa ating topic today? Yeah. Ngayon, ang pinaka-highlight ng ating issue ngayong gabing ito, okay lang online and virtual. Bakit ako pupunta sa Philippine Embassy? Sino nagsabi niyan? Mac, okay lang daw online or virtual. Bakit sa Philippine Embassy? Hindi naman ako saklaw ng Philippine Embassy. Sa US Embassy. Why should I go there? Are you really not using your brain cells? Or your neurons? My God. Di ba Palangga? Bakit ako sa Philippine Embassy? Anong meron sa Philippine Embassy? Hindi naman yun ang embahada ko eh. US Embassy ang embahada ko. Sabi niya, Senator Bato, review nyo nga. Ito pag-review ang konstitusyon. Giatay. Via Zoom. Wala problema sa akin. Zoom. Gusto nyo ngayon na eh. Unahan na natin. Di na ako. Well, honestly, I would love to be there. Okay? I would love to be there. Basta, ito lang ang aking, eto Senator Bato, gusto mo talaga? Kahit na hindi natin sundin ng batas ng Pilipinas, gusto mo pumayag ako na pumunta ng Amerika. Mag-hire ka ng mga pogi-poging bruskong bodyguard ko. Okay? At ayoko ng 1, 2 dosena para protektado yung alindog ko. Okay? Tapos, bulletproof lahat. Yan. Basta brusko, ayoko ng may tiyan. Gusto ko may 6 packs. Naamunyo ko. Baka may gusto dyan. Di ba? Hi, Dance. Okay? Basta may 6 packs, yung mga bodyguard, mga bruskong pogi, tapos ang height, okay na sa akin ng 5'8" pataas. Okay? Okay na yun. Di ba? Yun ang mga ano natin. Yung pamasahe, yung mga bodyguard ko, bayaran mo lahat. Bayaran mo na rin yung pamasahe ko. Kasi naman binubulsan nyo lahat dyan eh. Yung mga jutang genimis na mga tiwali. Kasi na ibulsan nyo, ibayad nyo na lang sa brusko-brusko kong bodyguard. Pero kung pipilitin nyo ako dahil sa kagustuhan nyo, FBI ang escort, why not? Basta mga pogi. Ayoko na mga makyoho katulad ni Lisang walang ligo. Diba? O kaya kay Kuting na sumisinghot ng ngiwi. Ayoko na may mga bisyo. Gusto ko malinis. Tapos dapat meron drug test na mag-present sa akin. Miss Maharlika, ito ang iyong mga bodyguard. Ito, hindi 2 minutes ang kanyang drug test. Pag 2 minutes ang drug test, tapon agad yun. Dapat legit lahat. Yun. Pupunta ako. Ay, nako, mga giatay. Fairly Marga, don't attend kahit na Philippine Embassy. Sounds like a trap. Proud Pinay for life. Do you think Palangga I will do that? Do you think Maharlika will do that? Umikot sila sa palad ng isang diwata. Hindi man tayo tanga katulad ng mga ito. Diba? Dakota daw dapat. Okay. Hindi bangag. Anong comment nyo? Sagot ni Bato. Ganda mo Maharlika. Okay. Thank you Palangga. Lahat ng mga papuri. Thank you so much. Sana mayakap po kayong lahat. Miss Maharlika, nasasama ako basta brusko at macho. Correct. Kukuha ka naman ng bodyguard, patpatin katulad di Kuting. Hello? Diba? Huwag kang pumunta ng Pilipinas. Diba friends daw sila ng president ng US? Okay. Alam mo, narinig ko nga, natawa nga ako sa sabi Senator Bato na sinabi niya, dapat dito physical kasi baka may pag nagsinungaling siya. Alam mo, natatawa ako eh. Kasi you know what? Dapat si Lasso. Na-contempt na nung araw na yon yung mista ni Senator Bato. Dapat si Bitong na-contempt at diretsong kulungan na dahil
nandoon ng walang appointment na dinis-approve ng Civil Service Commission. See that? Nasa ko, gusto niyong ikulong, hindi niyo ako makukulong. Langga, we love your courage. Tama po kayo. Bodyguard po ng FBI ang datingan, sabi ni Ana. Yes! Dapat mga bruskong pogi-pogi. Pangarap po kaya magka-bodyguard ng mga ganun. Ng tipong mabango-bango ng bonggang-bonga, parang prinsesa. Nasakasakay ako sa sasakyan ni Santo Papa. Yung bulletproof yun, di ba? Oh, yung mga ganon. But anyway, mga kababayan, eto seryoso, seryosong usapan to. I-message si Bato. Yung part kanina, yung tungkol sa civil service kay Bitong, 2 ang passport niya. Napakalaking national security ang involved dyan. Bakit kamo? Ano ang pinapasok ni Emeterio Bitong at Ramil Bitong? 'Di ba? Naiisang tao. Pag umaalis siya na Ramil ang pangalan niya, anong pinapasok niya? Droga ba? Pulburon ba? Kapag pumupunta siya sa ibang bansa, pabalik-balik siya ayon sa ating informante na ginagamit niya ang badge ng PDEA na siya ay direktor pero hindi naman pala siya hindi naman nabagsak pala siya sa appointment, hindi siya na-approve. Yan, sino katransaksyon niya? Mafia, sindikato? Yan, bago niyo pa atinin ako dyan, then for sure, di kayo makahanap ng mga bruskong bodyguard ko. Yan ang imbestigahan mo, Senator Bato. But again, hindi ka kalaban dito. And we are thankful na ikaw ay tututok dito sa issue na to. Kasi meron pa tayo, yung kidnapping at extraction. We're looking forward na imbestigahan mo rin yun. But anyway, mga palangga, talagang dapat tuloy-tuloy tayo dito kasi sobra na to pang ng mga jutang ginimes na ito. You got, to? Sabi ni Dens, may 2 song ba? O sige, titiyan ko. Sa susunod natin palangga, kakanta ko. Anong kanta yon? O, makakantahin mo na naman ako, Dens. Ikaw talaga. Wala pa nga pala yung regalo ninyo. Ayaw mo, may regalo kayo sa akin, yung mga nagko-compose ng kanta. I will give you, 2 kembot. Ayan. Pagod ko sa imo, sabi ni Lady Sheila. Okay. Payag ka, madam. 20 na US Marines ang bodyguard mo, sabi ni Ramredge. Pwede na rin. Sabi ko na 24, carry na yon. Tara yan. Ini-imagine ko to yung sarili ko, napalibutan ako ng mga bruskong US Marines. Pero meron din naman tayo mga bruskong mga Pilipinong Marine, maraming mga gwapo dyan. Actually, I'm more on Filipino ang bet. Filipino talaga yung bet ko. Hindi ako maka-affam. Pilipinong brusko. Ang dami kaya matatangkad, di ba, ng mga Pilipinong mga magagaling na sundalo natin. Pwede na sa akin yon. Alright? Request a private plane, sabi ni Jay Soto. Ay. I'm good. Nakatulog ako palangga. Okay, for Ma'am Braga, I'm okay. Trendy. Okay, anyway, this is your fair lady, Maharlika. I hope nag-alab ang inyong mga puso. Kaya minsan medyo may light moments tayo. Please, kung mayroon kayong power, ang inyong boses at inyong mga kamay, message Senator Bato, atak-atakin niyo siya about the 2 passport of Ramil Bitong at Emeterio Bitong at ang pagiging ang pag-disapprove ng Civil Service Commission bilang Director 3 na kanina na sinumumpa siya kahapon pero hindi pala siya officially or legally appointed. This is your fair lady, Maharlika. Thank you, mga palangga.